Kabanata 2411. Nakarating na sila sa parking lot. Ibinaon pa rin ni Daisy ang kanyang ulo sa mga bisig ni Knowles kahit na nakasakay na sila sa sasakyan. Lumingon si Edison at tumingin sa kanila. Anong nangyari? Bakit siya umiiyak? Hindi kaya na disappoint siya dahil hindi siya buntis. Hinaplos ang kanyang ulo, tumawa si Knowles. Paano ka pa iiyak kung malapit ka ng maging ina? Hindi ka ba mahihiya? Mamantong hininga siya at sumagot, It's none of your business. Basang-basa ang kanyang pilik mata, at hinalikan siya ni Knowles. Paano kung crybaby ang baby natin? Kailangan kong tumakbo parut-par ito para umaaliw sa iyo at sa ating anak araw-araw. Well, baka maging sobrang abala ako, pero sa tingin ko, hindi rin ito masamang buhay. Tumawa si Daisy at sinampal siya. Niyakap siya ni Knowles ng mahigpit at sinabing, hindi ka naiiyak. Ibinaon niya ang ulo sa balikat nito at hindi na nagsalita. Hiniling ni Knowles kay Edison na paandarin ang sasakyan. Habang naglalakbay, si Daisy ay humihingal sa tabi ng kanyang leeg habang sinasadya niyang inilapit ang kanyang mga labi sa kanyang balat. Hinigpitan ni Knowles ang yakap at hininaan ang boses. Daisy! Inosenteng kumurap si Daisy at lumingon sa kanya dahil alam niyang wala itong magagawa sa kanya ngayon. Napailing si Knowles sa pagitan ng pagluha at pagtawa habang hinahaplos ang kanyang baba. Ito ba ay isang uri ng paghihiganti? Sino ang nagsabi sa iyo na huwag sabihin sa akin ng maaga upang maihanda ko ang aking sarili? Sabi ni Daisy habang nilalaro ang kwelyo nito gamit ang daliri. So, matagal mo na bang alam ang tungkol dito? Tumawa si Knowles, naghinala lang ako. Hindi ko alam ang tungkol dito. Alam niya kung kailan darating ang regla niya dahil matagal na niya itong nakasama. Nakatingin ito sa kanya, kaya hindi niya sinasabi na ang mga pagbabago nito ay hindi makakatakas sa kanyang mga mata. Natigilan si Daisy. Tahimik siyang humiga sa mga bisig nito. Hindi man siya umaasa ng baby ngayon, inaabangan pa rin niya ito dahil ito ang unang anak nila. Knowles sana. Naturally, nalaman ng mga Goldman ang tungkol sa pagbubuntis ni Daisy. Nang malaman ni Maisie na buntis ang kanyang anak, isinantabi niya ang kanyang trabaho at pumunta sa Tylerton kasama si Nicholas. Maraming nutritional products ang dala ni Maisie pati na rin ang nutritionist at isang yaya. Natigilan si Daisy at sinabing, Nay, hindi mo ba naisip na medyo sumusobra ka na? Hindi ako. Ginawa ko rin ang parehong bagay noong buntis si Freya. Hinawakan ni Maisie ang kamay niya. Buntis ka na, Daisy. Kailangan mong maging mas maingat. Si Nicholas, na nakaupo sa sopa, ay tumawa. Tama na, Daisy. Dapat makinig ka sa nanay mo. May anak na si Coleman, at ngayon ay buntis ka. Parang palaki ng palaki ang pamilya natin. Napangiti si Maisie. Lumingon si Daisy at tumingin kay Knowles, na pababa ng hagdan. Huminto siya sa kalagitnaan at ngumiti, ngunit hindi siya pumunta upang sumama sa kanila. Biglang may naisip si Daisy at sinabing, Nay, Lolo, babalik ako sa Yarramore kasama si Nolly ngayong Pasko. Natigilan si Nicholas, muntik na niyang makalimutan na si Knowles ay isa sa mga Knowles. Nakangiting sabi ni Maisie, Sure. Nakuha na ninyo ni Nolly ang inyong marriage certificate. Tama lang na bumalik ka sa Yarramore para bisitahin ang mga magulang niya. Sangando si Daisy sa balikat ni Maisie. Niyakap ni Maisie ang kanyang balikat at sinabing, saan ka man naruroon, palagi kang magiging mahalagang anak namin. Samantala, sa East Islands, ang buong sambahayan sa Timog ay napuno ng kagalakan sa sinag. Ang looban ay maliwanag na naiilawan, at lahat ay may mga nagniningning ng ngiti sa kanilang mga mukha. Kahit na hindi ito isang malaking piging sa kasal. Ito ay Randy, isang dosenang mamahaling sasakyan ang nakaparada sa labas ng gate, at ang mga Reg Along dala ng mga panauhing pandangal, na mabuting kaibigan ni Sonny, ay lubhang mahal. Sina Sonny at Damien ay tumatanggap ng mga bisita sa harap ng gate. Nang lumakad si Waylon, dali-dali niyang tinawag siya para ipakilala siya sa kanyang mga kaibigan mula sa Southeast Eurasia. Ito ang aking manugang. Pwede mo siyang tawaging Wayne. Kabanata 2412. Nagtawanan ang mga bisita at kumonekta, as expected of your son-in-law, Mr. Southern. Ang gwapo niya. Tumango si Waylon at tumawa. Salamat sa iyong papuri. Masayang nakangiti si Sonny. Oo naman. Si Wayne ay isa sa mga Goldman. Kahit bata pa siya ay matapang at matalino. Maging si Cam ay masaya sa pagiging asawa niya. Kaya masaya na rin ako. Mga Goldman, pinag-uusapan mo ba ang? Tama iyan. Ito ang mga Goldman mula sa Baseburg.
Agad na bumungad sa kanila ang pagkakaunawaan. Noon lang nila nalaman na si Wayland ay isa sa mga Goldman, at ipinaliwanag din nito ang kanyang pambihirang tindig. Samantala, sa guest room ni Yuzo Villa, natapos na ng makeup artist ang makeup ni Cameron. Tiningnan niya ang maselang mukha sa salamin at napabulalas, ang ganda ng balat mo, Miss Southern. Naglagay lang ako ng makeup, at kasing ganda mo na ang mga celebrity na iyon. Si Mahina, na tumutulong kay Cameron na magsuot ng hikaw, ay nagsabi, syempre. Si Miss Southern ay palaging isang kagandahan. Nang makita ni Cameron na pinupulot muli ng makeup artist ang brush, tinanong niya, akala ko ba tapos ka na sa makeup? The makeup artist chuckled and replied, magpapatouch up ako. Tinitiyak ko sa iyo na magmumukha kang napakaganda sa iyong damit pangkasal. Samantala, dinala ng staff ang wedding dress ni Cameron sa kwarto. Tumayo si Cameron at naglakad patungo sa damit. Ang liwanag na nagmula sa bintana ay bumagsak sa damit pangkasal at naglagay ng isang layer ng ningning dito. Sa ilang sandali, naisip niyang bumalik siya sa panaginip na iyon. Sa pagkakataong ito, totoo na ang lahat ng nangyayari sa panaginip. Lumapit si Mahina sa kanya at umaasang sinabi, Miss, isuot mo na. Pagkatapos ay sinuot ni Cameron ang kanyang damit pangkasal. Lahat ay napatingin sa kanya nang may pagtataka nang lumabas siya sa kanyang damit pangkasal. Parang kumikinang siya at parang isang taong lumabas sa isang drawing. Napakasigla sa looban habang ang lahat ay nagkukwentuhan at nagtatawanan. Tumingin si Sonny sa kanyang relo at sinabing, tama na. Nilinggan niya si Wayland at sinabing, Wayne, oras na para kunin mo ang asawa mo. Sumigaw ang iba pang mga tao, oo, kunin natin ang asawa mo. Alam ng lahat sa East Islands na ikakasal si Cameron ngayon. Mahaba ang prosesyon at puno ng maraming mamahaling sasakyan. Naging bukas palad si Sonny para i-reserve ang Yuzo Villa para ma-accommodate ang kanyang mga bisita at matugunan sila bukas at sa susunod na araw. Tinatakpan ni Cameron ang kanyang mukha ng pamaypay sa loob ng silid. Napagod siya at ibinaba iyon. Kailan sila darating? Nagugutom na ako. Hindi niya alam na magiging ganito kapagod ang pagpapakasal. Mabilis na kinuha ni Mahina ang fan at sinabing, sa tingin ko, papunta na sila. Mangyaring maghintay ng kaunti pa, Miss. Parang narinig niya ang gulo sa ibaba, pumunta si Mahina sa bintana at tumingin sa ibaba. Isang ngiti ang lumitaw sa kanyang mukha nang sabihin niyang, nandito na sila. Nakataksido din si Wayland. Paglabas nila ng elevator, at pagkabukas ni Mahina ng pinto, binigyan siya ni Wayland ng maliit na regalo. Kinuha ni Mahina ang regalo at masayang sinabi, maraming salamat, Mr. Goldman. Tinakpan ni Cameron ang kanyang mukha gamit ang kanyang pamaypay. Itong babaeng ito. Bago niya may handa ang sarili, may bumuhat sa kanya mula sa kama, at nagtatakang tumingin siya kay Wayland. May nagmamadaling nagpaalala sa kanya sa gilid. Yung fan mo, dali-dali niyang kinuha ang pamaypay at tinakpan ang kanyang mukha. Sumili ang ngiti sa mukha ni Wayland habang nakatingin sa namumulang tainga nito. Ibinaba niya ang kanyang ulo upang halikan ang kanyang noo at mamulong, napakaganda mo, aking asawa. Kabanata 2413. Pulang-pula ang mukha ni Cameron kaya sinubukan niyang itago ang mukha sa likod ng pamaypay niya. She mumbled, tumigil ka. Nakakahiya naman. Dapat na tayong magmadali at umuwi na. Lumawak ang ngiti sa mukha ni Wayland. Sige, umuwi na tayo. Pagdating nila sa Southern Manor, may ilang kasambahay na nagwiwisik ng ilang bulaklak sa lupa. Lumingon si Wayland at iniunat ang kanyang braso patungo kay Cameron. Ibinaba ni Cameron ang kanyang ulo at ipinatong ang kanyang kamay sa kanya. Binuhat niya si Cameron sa looban habang nakatingin ang lahat. Umupo sina Sonny at Damien sa kani-kanilang mga upuan habang pinagmamasdan nila Cameron at Wayland ang seremonya ng kasal. Parehong masaya at malungkot si Sonny. Masaya siya dahil sa wakas nakahanap na ang anak niya ng lalaking mahal niya. Nalungkot siya dahil magiging anak na rin ng iba ang kanyang anak mula ngayon. Ibinaba ni Damien ang kanyang tasa nang makitang umiiyak si Sonny. Sabi niya, bakit ka umiiyak? Napakalaking araw para sa iyong anak. Dapat maging masaya ka para sa kanya. Pinunasan niya ang mga luha sa kanyang mukha at sinabing, hindi ako umiiyak. Ito ang mga luha ng kagalakan. Humalaklak si Damien. Alam kong nalulungkot ka dahil hindi ka na makakasama ng anak mo. Siyempre, nalulungkot ako. Hindi ka ba nalulungkot? Tinawag kanyang tito sa loob ng maraming taon. Walang magawa si Damien. Bueno, kung si Cam ay isang lalaki, kung gayon marahil ay hindi tayo malulungkot.
Dahil siya ay isang babae, siya ay magpapakasal sa lalaking mahal niya at aalis ng bahay. Masigla pa rin ang eksena sa looban noong 7 PM. Masarap ang pagkain at alak, masaya ang lahat ng bisita, at masaya ang eksena. Matapos matiin ni Cameron at Waylon ang lahat ng mga bisita, bumalik si Cameron sa kanyang silid. Nagugutom na siya dahil wala pa siyang kinakain. Kinuha niya ang pagkakataon habang walang pumapasok, tumayo siya at pumunta sa mesa para kumain ng merienda. Nang itulak ni Mahina ang pinto ay nagulat siya at napabangon mula sa upuan. Hay nako, tinakat mo ako. Hindi napigilan ni Mahina ang sarili at tumawa. Miss, alam kong nagugutom ka. Tingnan mo kung ano ang dinala ko sa iyo. Dinilaan ni Cameron ang sulok ng kanyang mga lobby at sinabing, huwag ka nang kumatok sa paligid. Amoy na amoy ko mula rito. Ito ay buko ng baboy, tama ba? Inilapag ni Mahina sa mesa ang plato ng pork knuckle. Nagugutom si Cameron. Nagmamadali siyang kumuha ng pork knuckle at sinimulan itong ay lobo. Tanong niya, bakit mo naisip ang dalhan ako ng pork knuckles? Alam ni Master Wayne na tiyak na nagugutom ka dahil hindi ka pa kumakain ng kahit ano hanggang ngayon, kaya hiniling niya sa akin na dalhin ito para sa iyo. Nang matapos magsalita si Mahina ay lumawak ang ngiti sa kanyang mukha. Talagang nagmamalasakit sa iyo si Master Wayne. Kung wala siyang pakialam sa kanya, wala siyang pakialam kung nagugutom siya o hindi. Ibinaba ni Cameron ang kanyang ulo at tumahimik. Makalipas ang ilang sandali, pumasok si Waylon sa silid. Sinabi ni Mahina, dapat akong pumunta ngayon. Lumabas siya ng kwarto at isinara ang pinto. Tinitigan ni Cameron ng maayos si Waylon habang naglalakad ito palapit sa kanya. Huminto siya sa harapan niya at tumingin sa ilalim ng liwanag. Yumuko siya at pinunasan ang mantsa sa sulok ng kanyang mga lobby. Ganyan ka ba talaga kagutom? Nilagay niya ang likod ng kamay niya sa lobby habang kumikislap ang mga pilikmata. Hindi pa ako kumakain o umiinom simula kaninang hapon, kaya nagugutom na ako. Okay, sagot niya at tumawa ng malalim. Kawawang Cam. Ibinaba ni Cameron ang pork knuckle at pinunasan ang lobby ng tissue paper. Akala ko ba ini-entertain mo ang mga bisita sa ibaba? Tumawa siya. Ayokong iwan kang mag-isa sa kwarto na naghihintay sa akin. Ano? Ako ag. Idiniin niya ang lobby niya sa lobby ni Cameron nang hindi siya binibigyan ng pagkakataong magsabi ng kahit ano. Ipinatong ni Cameron ang kanyang mga kamay sa kanyang mga balikat at naramdaman na parang nawala ang lahat ng kanyang lakas sa kanyang katawan. Wayne, habang binubuksan niya ang kanyang botones, sinabi niya, Cam, tawagin mo akong honey. Ang pangalan niya ay, hindi siya nagkaroon ng pagkakataong tapusin ang kanyang pangungusap. Sinabihan ni Sonny si Mahina na umakyat sa itaas at pababain si Cameron para maghapunan. Hindi niya inaasahan na maririnig niya ang mga boses na hindi niya dapat marinig habang nasa koridor siya. Kabanata 2414. Namula ang mukha ni Mahina sa kahihiyan, at dali-dali siyang umalis. Pagkababa niya, lumapit siya kay Sonny at Ma'am Ulong, maaaring hindi makababa ang binibini at si Master Wayne ngayon. Walang sabi-sabi na alam ni Sonny ang gustong sabihin ni Mahina. Agad na bumungad sa kanya ang pagkaunawa habang winawagayway ang kanyang kamay. Sige, pagmasdan ang paligid. Huwag mong hayaang umakyat ang sinuman para istorbohin sila. Tinapik-tapik ni Mahina ang kanyang dibdib at sumagot, "Bayan mo na lang ako." Bandang alas 9:30 ng gabi, niyakap ni Cameron ang kumot habang nagngangalit ang kanyang mga ngipin. Maayos naman siya kahit gutom siya. Pero paano niya nagawa iyon sa kanya? Ang problema ay maganda ang pakiramdam niya sa buong proseso. Lumingon si Waylon. Hinawakan niya ang gilid ng noo gamit ang isang kamay at pinasadahan ng mga daliri ang buhok nito. Nakatingin sa kanyang galit na tingin, natawa siya. Galit ka ba sa akin, Cam? Umupo si Cameron at tumingin sa kanya. Mahigpit siyang nagngangalit at sumirit. Hindi ako. Humalaklak siya ng malalim at hinawakan siya sa braso. Nang hinalikan niya ito sa pisngi, tinanong niya ito. Anong gusto mong kainin? Ako ang gagawa para sa iyo. Inilibot niya ang kanyang mga mata kay Waylon. Biglang may sumagi sa isip niya, at sumili ang ngiti sa gilid ng lobby niya. Gusto kong kumain ng short ribs. Kung hindi kita mapapatawad. Walang paraan na makakahanap siya ng maiikling tadyang sa bahay. Kahit na makahanap siya ng maiikling tadyang sa bahay, sarado na ang palengke sa ganitong oras. Hindi siya makapaniwala na magagawa niya ito para sa kanya. Isinuot ni Waylon ang kanyang kamisete at sinabing, oo naman. Maikling tadyang ito. Pinulupot ni Cameron ang kanyang mga braso sa kanyang dibdib at tumungo. Hihintayin kita kung ganoon.
Bumaba si Waylon at tinawag si Mahina. May maiikling tadyang ba tayo sa bahay? Natahimik sandali si Mahina bago umiling. Palagay ko hindi. Kumunat ang noo niya at nagtanong, masama ito. Gusto ni Cam na kumain ng maiikling tadyang ngayon. Saan ako kukuha ng maikling tadyang? Nagningning ang mga mata ni Mahina habang sumagot, pwede mong subukan at tanungin si Mr. Wald. Nag-ooperate siya ng restaurant, kaya sigurado akong maikli ang ribs niya. Napangiti si Waylon ngunit hindi kumibo. Sa simula pa lang ay iniisip na niya si Damian. Kaya lang hindi niya masyadong close si Damian. Tsaka sobrang gabi na kaya ayaw niyang istorbohin siya. Sa kabutihang palad, mayroon siyang Mahina upang tulungan siya. Hindi nagtagal, bumalik si Mahina na may dalang isang pakete ng maikling tadyang. Master Wayne, sapat na ba ito? Itinaas niya ang kanyang manggas at sinabing, oo, salamat, Mahina. Ikinaway ni Mahina ang kanyang kamay. Huwag mong banggitin, Master Wayne. Ito rin ang trabaho ko. Bumaba si Cameron at nakita niyang nagluluto si Waylon sa kusina. Hindi lang iyon, tinutulungan din siya ni Mahina, at napangiwi siya. Nang maamoy niya ang amoy ng maiikling tadyang sa hangin, tinanong niya, saan kayo nakakuha ng maikling tadyang? Lumingon si Mahina at nakangiting sumagot, may hiniram ako sa restaurant ni Mr. Wald. Di ba sabi mo gusto mong kumain ng short ribs? Si Master Wayne ang nagluluto nito para sa iyo. Natigilan si Cameron. Paano mo siya matutulungan? Hindi ba dapat nasa tabi kita? Tumingin si Mahina kay Cameron at nagtanong, anong problema, Miss? Huminga ng malalim si Cameron at pilit nang umiti sa kanyang mukha. Wala naman. Iniisip ko lang kung paano ako dapat magpasalamat, Mahina. Hindi siya makapaniwala na tutulungan siya nito. Akala ni Mahina ay pinupuri siya ni Cameron, kaya sumagot siya. Hindi mo kailangang magpasalamat sa akin, Miss. Ito ang dapat kong gawin para sa iyo. Hindi nakaimik si Cameron. Nang matapos ni Waylon ang pagluluto ng maiikling tadyang, hinubad niya ang apron at inilagay ang ulam sa harap ni Cameron. So ano ang sasabihin mo ngayon? Kinagat ni Cameron ang kanyang lobby. Hindi niya sinabing hindi siya makakahanap ng katulong, kaya wala siyang masabi ngayon. Gayunpaman, nakaramdam pa rin siya ng galit. Kung hindi dahil kay Mahina, baka hindi nagawa ni Waylon ang maikling tadyang. Wala ka bang sasabihin? Ngumiti si Waylon at inalis ang maikling tadyang. Pinigilan siya ni Cameron at tinanong, anong ginagawa mo? Di ba sabi mo patatawarin mo ako kung ginawan kita ng maikling tadyang? Sabi niya, puno ng saya ang kanyang mga mata. Ginawa ko na ito para sa iyo, pero hindi mo ako pinatawad. Sa madaling salita, ang plato ng maikling tadyang ito ay walang silbi. Ayokong sayangin, kaya pinapakain ko ito sa mga baboy. Kabanata 2415. Hindi, maghintay, sigaw ni Cameron. Marahil kahit mismo si Waylon ay hindi inaasahan na ang bagay na nakatulong sa kanya upang mapanalo ang puso ni Cameron ay ang kanyang husay sa pagluluto. Gusto mong kumain, pero ayaw mo akong patawarin, sabi niya na nakakunot ang noo sa gitna ng kanyang noo. Ito ay mahirap, pinagkakaguluhan mo ako, hindi ko na alam kung ano ang gusto mo. Sinabi ko bang hindi kita mapapatawad? Nagtaas siya ng kilay, so pinatawad mo na ako. Inunat ni Cameron ang kanyang braso at inabot ang plato ng maiikling tadyang. Tumingin siya kay Waylon at ngumiti. Oo naman, hindi ako petty-minded na tao. Ang isang mabuting babae na tulad ko ay hindi nakikipag-away sa mga lalaki. Itinulak ni Waylon ang kanyang kamay at sinabing, na, ako na lang yata ang ubusin itong plato ng maikling tadyang. Hindi, sinuntok siya ni Cameron mula sa likod at niyakap siya. Talagang nagugutom ako. Hayaan mo akong kumain nito. Natigilan siya. Nagmamakaawa ba siya sa akin? Para siyang matako na kuting na humihingi ng pagkain sa kanya. Lumingon si Waylon para tingnan siya at ngumiti. Maghugas ka na ng kamay. Ang paghihiganti ay isang ulam na pinakamasarap na inihain sa malamig. Sa pag-iisip na iyon, pumunta si Cameron para maghugas ng kamay. Matapos punuin ni Cameron ang kanyang tiyan at magpahinga sa upuan, tiningnan siya ni Waylon nang nakakross ang kanyang mga daliri sa ilalim ng kanyang baba at nagtanong, tapos ka na ba? Naguguluhan siyang tumingin sa kanya. Tumayo si Waylon at sinabing, kung tapos ka nang kumain, turn ko na. Tumunog ang alarm sa puso ni Cameron habang pinapanood niya si Waylon na naglalakad palapit sa kanya. Sakto nang tumalsik siya at tatakas na sana, hinawakan siya ni Waylon at inihagis sa balikat niya. Habang dinadala siya sa itaas, sumigaw siya, ibaba mo ako, Wayne. Hoy,
Naririnig mo ba ako? Ibaba mo ako. Pagkalipas ng 2 araw, sa Baseburg, kumalat sa buong bayan ang balita ng pagbubuntis ni Daisy. Bagamat hindi sina Daisy o Knowles ang lumapit at tumugon sa mga chismis, ang kanyang mga tagahanga ay nagbibigay sa kanya ng kanilang mga pagpapala ng maaga. Nakita pa ng ilan sa mga tagahanga sina Knowles at Maisie na namimili ng mga damit para sa sanggol, kaya sigurado ang lahat na buntis si Daisy. Mag-isang umiinom ng alak si Zephyr sa harap ng counter. Umupo sa upuan sa tabi niya ang isang babaeng kulang sa suot na may hawak na wine glass. Sir, bad mood ka ba? Gusto mo bang samahan kita uminom? Hawak ang baso ng alak, tinanong ni Zephyr, magkano? Napatulala ang babae. Anong ibig mong sabihin? Lumingon si Zephyr upang tumingin sa kanya at muling nagtanong, tinatanong kita kung magkano ang isang gabi. Nakaramdam ng insulto ang babae. Nakasubsob ang mukha niya habang tumatalon sa upuan niya. Ikaw. Kinuha niya ang bag niya at tumakbo palayo. Nagpatuloy si Zephyr sa pag-inom ng kanyang alak na parang walang nangyari noon. Hindi nagtagal, bumalik ang babae kasama ang 2 matipunong lalaki. Itinuro niya si Zephyr at sinabing, Ron, siya ang nanginsulto sa akin. Lumapit ang lalaking nakasuot ng gintong kwintas at may hawak na bag. Inihagis niya ang bag niya sa mesa, napangiwi si Zephyr. Sinulyapan niya ang mga ito at nagpatuloy sa pag-inom ng kanyang alak nang hindi nagsasalita. Naramdaman ng bartender na may hindi tama. Nang lumapit siya at sinubukang gumawa ng kung ano, itinuro siya ng lalaking nakasuot ng gintong kwintas at sinabing, wala kang kinalaman, kaya huwag ka na rito. Pagkatapos noon, ipinatong niya ang kamay sa counter at kinuha ang wine glass ni Zephyr. Ikaw ang nanlait sa kapatid ko. Alam mo ba kung sino ako? Walang sino man sa bar na ito ang nang-ahas na suwayan ako. Humingi ka ng tawad sa kapatid ko ngayon, at patatawarin. Kita, tumingin sa kanya si Zephyr at walang emosyong sinabi, wala akong ginawang masama, kaya bakit ako hihingi ng tawad? Dapat mong tanungin ang iyong kapatid na babae kung ano ang kanyang ginawa. Kung hindi siya hostess, siguro dapat na siyang tumigil sa pag-ikot at pakikipaglandian sa mga lalaki. Ngumisi ang lalaki. How dare you, brat? Ikaw ang nagtanong. Nang matapos magsalita ang lalaki ay sinuntok niya si Zephyr na ikinagulat ng mga bisitang nakaupo sa kanilang paligid. Pagkabangon ni Zephyr sa sahig, pinunasan niya ang dugo sa gilid ng lobby niya at ibinagsak ang sarili sa lalaki. Kabanata 2416. Ang mga suntok ni Zephyr ay hindi bababa sa mga suntok ng lalaking may gintong kwintas. Nag-away ang dalawa at naging sobrang gulo ang eksena sa loob ng ilang segundo. Agad na tumawag ng pulis ang isang customer at nagsumbong na nagkaroon ng away, at hindi nagtagal ay dumating ang pulis sa pinangyarihan at nakontrol ang dalawa. Sa presento, umupo si Zephyr sa bench at nanatiling tahimik habang ang kanyang kalaban ay patuloy na nagpapaliwanag sa mga pulis, at siya ay tunog na balisa. Pero dahil nakita sa surveillance footage na ang lalaking may gintong kwintas ang nagsimula ng lahat, siya ang pinarusahan. Nagmamadaling pumunta si Leia sa presinto ng mga sandaling iyon. Zephyr, bakla ka. Ano bang iniisip mo? Naglakad siya palapit sa kanya. Alam mo ba kung anong oras na ngayon? Nag-away kayo, at ako ang tinatawagan mo sa kalagitnaan ng gabi para piyansahan ka. Nawala ka na ba sa isip mo? Galit na nag-cross arms siya. Alam mo na ito ay isang nakakahiyang bagay na isali ang iyong sarili. Kaya nga wala kang kakayahang ipaalam sa iyong pamilya ang tungkol sa pangyayaring ito, hindi ba? Nabugbog ang mukha ni Zephyr, at bihira lang siyang makita sa ganoong kahihiyan at panlulumo. Masyadong marami akong nainom. Iyon lang ang dapat niyang sabihin. Masyadong marami ang inumin. Napangisi si Leia, sa tingin ko mukhang matino ka na ngayon. Pagkatapos sabihin niyon, lumingon siya sa pulis para humingi ng yelo para sa mukha nito, ngunit wala sila, kaya inabot sa kanya ng isa sa mga opisyal ang isang lata ng malamig na coke. Kinuha niya iyon sa kanya at ibinigay kay Zephyr. Gawin ang isang bagay tungkol sa pamamagana iyon at pakalmeyan ng impyerno. Pagkatapos ay sumailalim si Zephyr sa isang interogasyon, dumaan sa ilang formalidad, at pumirma ng ilang papeles. Lumipas ang 2 oras nang palayain siya ng mga pulis. Lumakad si Leia sa tabi ni Zephyr at nanunuya. Mahusay, isang bagong direktor ang kinuha ng pulisya para sa pag-atake. Ang balitang ito ay magiging mantsa sa iyong karera sa sandaling may publish ito online. Zephyr Gosling, hindi ko kailanman nakilala na ikaw ay isang taong madaling masiraan ng ulo, ngunit talagang naiinis ka sa akin sa sandaling ito. Huminto siya, tinakpan ng palad ang mukha, at huminga ng malalim.
Kung ganoon ay iniwan mo na lang ako sa presinto para mabulok. Kung hindi dahil sa ating pagkakaibigan, sinong magnanais na mag-aalaga sa iyo? Humarap si Leia sa kanya at itinulak siya, at napaatras siya. Zephyr, hindi mo ba sinabi na hindi ka sasali sa mga bully noon? At na hindi mo kailanman ipapakita ang iyong pinakamasamang bahagi sa harap ng lahat? Nagpapanggap ka sa loob ng maraming taon, at sa wakas ay ibibigay mo na ang iyong harapan ngayon. Napakagatlabi si Zephyr at nanatiling tahimik. Naglalagay ka ng isang perpektong imahe sa harap ng iba, ngunit kumikilos ka na parang walang kwenta habang walang nakatingin sa iyong direksyon. Nalaman ko na isa ka lang pala na hindi kayang kunin ni isang L sa buhay mo, di ba? Kay Leia, retorikang tanong ang nagsunog ng ilang pasensya ni Zephyr. Oo, hindi ko gustong makakita ng mga pagkalugi sa anumang bahagi ng aking buhay. Pinunit ni Zephyr ang kanyang kurbata at inihagis sa lupa. Pero bakit ako ang talo dito? Masigasig kong piniling baliktarin ang buong buhay ko para lang sa isang tao at handa akong isuko lahat ng pinili ko sa buhay para sa kanya. Gayunpaman, ano ang nakuha ko sa huli? Wala akong nakuha. Iniisip mo rin na ako ay umaani ng mga bunga ng aking mga aksyon, hindi ba? Oo, wala ako kahit saan malapit sa isang posisyon sa buhay kung saan maaari kong pantayan ng mga Goldman, ngunit nagsusumikap ako ng husto. Ang nag-iisang dahilan kung bakit ko piniling mag-aral sa ibang bansa ay dahil gusto kong makasama siya. At maramdaman na ako ay lihay timo balang araw sa hinaharap. Ginulo niya ang kanyang buhok gamit ang kanyang 5 daliri, ang nakaluwag na kwelyo ng kanyang kamiseta ay mukhang hindi maayos, at ang dumi at mga sugat sa kanyang mukha ay nagmukhang isang ligaw na hayop. Mariin na ikinuyom ni Leia ang kanyang mga kamao, pagkatapos ay kumalas ito. Pagkaraan ng mahabang panahon, nakangiting sinabi niya, Zephyr, para sabihin, ang tanging tao na palagi mong hinahawakan ay ang iyong sarili. Natigilan siya ng ilang segundo at saglit na natahimik. Lahat ng ginawa mo para kay Daisy ay ang gusto mong gawin para sa kanya all this while. Hindi sila bagay na hiniling niya sa iyo. Ang relasyon ninyong dalawa ay hindi nagbubuklod sa kanya sa inyo. Wala siyang utang sa iyo at wala ka ring utang sa kanya. Sa tingin mo ba dapat kasama mo siya dahil lang sa determinasyon mong isakripisyo ang lahat para sa kanya? Kabanata 2417. Humakbang si Leia, hinawakan siya sa kwelyo, at sinigawan, lahat na tayo matatanda na, kaya oras na para gumising. Kung hindi, bakit magkakaroon ng isang bagay na kilala bilang wishful thinking? Ito ay dahil ang mundo ay hindi kailanman isang patas na lugar. Hindi lahat ng bagay sa buhay ay tumutugon o gumaganti sa iyong mga iniisip. Zephyr, kung sumuko ka na sa sarili mo, masasabi ko lang na ang pagpili kay Noel S. Knowles kaysa sa iyo ang pinakamagandang desisyon na ginawa ni Daisy sa buhay niya. Walang pagdadalawang isip na binitawan siya ni Leia, tumalikod, sumakay sa kotse niya, at umalis. Si Zephyr lang ang naiwan, nakatayong mag-isa sa lugar habang ang mga dilaw na ilaw sa kalye ay lumilikha ng maraming payat na figure sa ilalim ng kanyang mga paa. Oo nga, ginawa ni Zephyr ang balita kinabukasan dahil sa awa yan. At humakbang si Zephyr upang aminin ito sa publiko, humingi ng paumanhin, at iniwan ang komperensya sa ilalim ng pagkubkob ng mga mamamahayag ng hindi man lang lumingon. Medyo nagulat si Daisy nang makita niya ang balita habang kumakain ng almusal. Si Zephyr ay tila hindi isang taong magdudulot ng gulo at magsimula ng away. Marahil dahil wala ang atensyon nito sa kanyang paligid, hindi man lang niya napansin ang paglapit ni Noel sa kanya hanggang sa naaga niya ang tablet sa kamay nito. Nang makita ang balita sa screen, bahagyang damilat siya. Mabilis na ipinaliwanag ni Daisy, curious lang ako kung bakit siya. Bakit ka nakikiusyoso tungkol sa mga gawain ng ibang lalaki? Ibinaba ni Noel ang tablet, itinukod ang mga kamay sa likod ng upuan nito, at lumapit sa kanya. Masama ba ang loob mo sa kanya ngayong nakita mo siyang binugbog? Nabulunan siya sa sarili niyang mga salita. Anong kalokohan ang sinasabi mo? Kinurot ni Noel ang kanyang baba. Nabighani ka sa mga balita, kaya sa palagay ko ay naaawa ka sa kanya. Napakurap si Daisy, at maya-maya, humagalpak siya ng tawa. Nako, hindi ikaw ito. Noel, nagseselos ka ba kay Zephyr? Hindi man lang siya nag-abalang makipagbiruan sa kanya. Sinabi ko na sa iyo noon. Hindi ako mapagbigay na tao. Nang makitang galit na galit si Noel, agad na ibinaba ni Daisy ang tinidor, itinaas ang kamay, at hinawakan ang pisngi nito. Hubby, pero ikaw ang palagi kong iniisip. Kahit tumitingin ako sa ibang lalaki, sa tingin ko, the best pa rin ang hubby ko.
Isang mahinang ugong ang isinagot niya. So, yun ba ang dahilan kung bakit ka tumitingin sa ibang lalaki? Nabulunan si Daisy sa sagot niya. Hindi iyon. Anong klaseng loika ito? Lumapit muli si Noel sa kanya ng kalahating pulgada, at nakatutok ang mga mata nito sa kanya. Oo, dapat iyon. Kinagat niya ang kanyang dila. Ikaw, nagiging unreasonable ka lang ngayon. Tinalikuran siya ni Noel at pinagkrus ang kanyang mga braso, na nagkukunwaring sama ng loob at sugatan. Saglit lang tayong kasal, at iniisip mo na ang pagiging unreasonable ko. Nako, kaya ganito ang reaksyon ng isang babae na nagbago ang puso sa pag-aalala ng kanyang asawa. Napatulala si Daisy. Akin dapat ang linyang iyan. Nag-iisip ng kung ano, pinigil ni Daisy ang kanyang ngiti, tumayo, naglakad-lakad sa paligid niya, at huminto sa harapan niya. Pagkatapos ay ipinulupot niya ang kanyang mga braso sa sinturon ng kanyang pantulog. Ganyan ka na ba talaga kagalit? Hinawakan ni Noel ang kanyang mga kamay at same time na sinabi, wala ako sa mood ngayon. Ngunit ako, iniunat niya ang kanyang mga braso, ipinulupot sa kanyang leeg, idiniin ang kanyang mga labi sa gilid ng kanyang leeg, at bahagya siyang kinagat. Sa sandaling tumigas ang kanyang katawan, nalaman agad ni Daisy na nagpipigil siya. Ayaw niyang maniwala na kaya pa niyang magpigil. Makalipas ang ilang segundong panunukso ay halos. Sumabog na si Noel ikinulong siya nito sa kanyang mga bisig, ibinaba ang kanyang ulo, at hinalikan siya ng marubdob na tila lulunukin na siya ng buo. May natutong kumilos ng malikot sa lalong madaling panahon, ha? Idiniin ni Daisy ang daliri sa labi niya. Tapos galit ka pa, mapapabuti ba ng isang suyuan ang mga bagay? Ngumisi siya. Itinuturing mo ba talaga itong paghihikayat? Napakurap siya. Dama po ang mga labi ni Noel sa tuktok ng kanyang buhok, at huminga siya ng malalim. Halatang pinahihirapan mo ako. Alam niya na wala akong magagawa sa kanya sa unang 3 buwan ng pagbubuntis. Kaya naman siya ay kumikilos ng walang prinsipyo. Kabanata 2418. Ngumisi si Daisy, tumayo sa tiptoe, at hinalikan siya sa kanyang baba. Kung gayon, dapat ko bang hintayin ang iyong paghihiganti pagkatapos nito? Tumawa si Noel at niyakap siya ng mahigpit. Wala na akong magagawa sa iyo ngayon. Naghalikan ng dalawa, ngunit tumunog ang cellphone ni Daisy, biglang naputol ang kapaligiran at naging dahilan upang muling lumabo ang ekspresyon ni Noel. Kinuha ni Daisy ang phone niya at nakitang tawag iyon ni Leah. Tumingin siya kay Noel at pumikit. Habi, pwede ba? Nang makitang nagmamalasakit pa rin siya sa nararamdaman nito, hindi na siya nakaramdam ng galit gaya ng mga minuto na nakalipas. Pagkatapos ay binigyan siya nito ng isang halik sa noo. Pumunta ka, mahal kita. Hinalikan siya nito sa pisngi at tumabi para sagutin ang telepono. Naghihintay si Leah sa kanya sa isang kafe. Maya-maya, nakita niya ang isang babaeng nakasuot ng maskara at sombrero na naglalakad papasok sa kafe. Dumiretso siya sa kanyang mesa, hinubad ang kanyang coat, tumingin ng mabuti sa paligid, at tinanggal ang kanyang maskara. Leah, anong meron kay Zephyr? Anong nangyari? Hinalo ni Leah ang bula ng kape niya. Sino ang nakakaalam? Medyo marami na raw siyang inumin, at ang kabilang partido ay ang taong nagsimula nito. Hindi siya pinanagot ng pulis. Binigyan lang nila siya ng lecture at pinauwi siya. Ibinaba ni Daisy ang kanyang mga mata, at tila milyon-milyong mga kaisipan ang kumikislap sa kanyang isipan. Napatingin si Leah sa kanya. Talaga bang buntis ka? Tumigil siya saglit at tumungo. Congratulations, naging nanay ka na talaga. Natawa si Leah pagkatapos sabihin iyon at emosyonal na idinagdag, inggit talaga ako sa iyo. Mayroon kang matagumpay na karera, at kailangan mong pakasalan ang lalaking mahal mo. Tinakpan ni Daisy ang likod ng kamay niya. Kaya mo rin, bahagyang nagulat si Leah sa katumawa ng malakas. Ako, kalimutan mo na, hindi naman ako hihingi ng sobra. Kontento na lang ako sa kung anong meron ako. Biglang nagtanong si Daisy, wala ka bang boyfriend? Mula nang makilala niya si Leah ay tila wala na siyang nakita o narinig na balita tungkol sa pakikipag-date niya sa sinumang lalaki. Nagkibit balikat si Leah. Oo, nagkaroon ako. Pagkatapos kong mag-abroad, nakasama ko ang isang year Asian master student. Gayunpaman, naghiwalay kami ng wala pang kalahating taon. At ang dahilan ng paghihiwalay namin ay akala niya ay masyado akong mature at rational, pero may gusto siya sa isang mas bata at mas inosente. Dahil din ba iyon? Naguguluhan si Daisy. Ngunit pagkatapos itong pag-isipang mabuti, naramdaman niyang parang may mali. So, niloko ka ba niya?
Kung hindi niya niloko si Leia, bakit may sasabihin siya tungkol sa paghanga sa mga babaeng mas inosente? Dahil may gusto siya sa isang binata at inosenteng babae sa simula pa lang, bakit mag-aaksaya ng 6 na buwang oras kay Leia? Kinuha ni Leia ang kanyang kape at dahan-daang humigop sa mug. Actually, hindi ko naman siya sinisisi kasi na-realize ko na ayoko rin pala sa kanya. Marahil ay dahil sa hindi niya ito gusto, kaya hindi niya masyadong pinapansin ang panloloko sa kanya ng kabilang partido at humiling na makipaghiwalay. Tumingin sa kanya si Daisy at hindi umimik. Sa kanyang impresyon, si Leia ay palaging isang napakarasyonal na tao, may napakatapat na ugali, hindi kailanman natalo kapag nakikipag-usap sa ibang tao, hindi itatago ang kanyang damdamin sa sinumang kinasusuklaman niya, at hindi magkukunwering mabait. Umalis ang dalawa sa kafe, at huminto si Leia sa tapat ng kanyang sasakyan at tumingin muli kay Daisy. Daisy, kung may oras ka, subukan mong kausapin si Zephyr. Sa tingin ko ay makikinig siya sa iyo. Nanlamig si Daisy sa pwesto. Matapos mapanood si Leia na sumakay sa kanyang sasakyan at umalis sa parking lot ng kafe, gumalaw ang mga mata ni Daisy na parang may iniisip. Maya-maya, kinuha niya ang phone niya at hinanap ang number ni Zephyr. Talagang oras na para makipag-chat sa kanya. Kung tutuusin ayoko talaga siyang maligaw. Gayunpaman, walang sumasagot sa mga tawag ni Daisy. At nang malapit na siyang sumuko, isang babae ang sumagot sa tawag, at ang babaeng iyon ay walang iba kundi si Zoe. Nang makitang si Daisy ang tumatawag, natawa si Zoe. Daisy Vanderbilt, hindi ka ba nahihiya sa sarili mo? May asawa ka na, bakit mo pa rin ginugulo si Zephyr? Natigilan si Daisy at napasimangot. Bakit ikaw? Kabanata 2419. Si Zephyr kaya ay talagang nagkasama na sila ni Zoe. Anong ibig mong sabihin dyan? Ito ba ay nakakagulat sa iyo? Ngumisi si Zoe. Kunin mo ito bilang babala ko sa iyo. Tigilan mo na ang panggugulo sa lalaki ko. Pagkasabi noon ay ibinabanan niya ang telepono at iniblock ang number ni Daisy sa cellphone ni Zephyr. Nang tingnan ang tawag na ibinaba, nawalan ng masabi si Daisy. Nililigawan ba talaga ni Zephyr si Zoe? Sa ilang kadahilanan, nadama niya na ang mga bagay ay hindi kasing simple ng tila. Sa kabilang dulo ng tawag, sa isang villa apartment. Nang magising si Zephyr at nadatnan niya si Zoe na nakahiga sa tabi niya, agad niya itong tinulak palayo at napaupo. Nang may iniisip, lumamlam ang ekspresyon niya. Matagal na talagang nagising si Zoe. Nang makita niya ito, binalot niya ang sarili sa kubrekama at ngumiti ng nakakuloko. Mr. Gosling, sa iyo na ako mula ngayon. Bumangon si Zephyr sa kama, kinuha ang kanyang kamiseta, at isinuot ito. Nang makitang hindi ito umimik, naisip ni Zoe na pumayag na siya sa kanilang relasyon at nagsimulang makaramdam ng lihim na kasiyahan. Tumayo siya at niyakap siya mula sa likuran. Mr. Gosling, hanga ako sa iyo, kaya kung ano ang nangyari sa pagitan natin, ginawa ko ang lahat ng kusa. Yung status at background niya at director din. As long as suportado niya ang career ko ng buong puso, bakit kailangan ko pang mag-alala sa resources ko sa industriya? Ako ay kasalukuyang isa sa mga pinakakinasusuklaman na celebrity sa internet, ngunit hindi mahalaga. As long as I can gain popularity, I'll do anything just to get to the top. Dahan-daang lumingon si Zephyr at bigla siyang hinawakan sa leeg. Napanganga si Zoe, ang biglaang pagka-suffocation ay namutla agad ang mukha niya. Nakatitig sa mga mata ni Zephyr, tila nakakita siya ng isang uhaw sa dugo na layunin ng pagpatay. Talagang mayroon kang lakas ng loob na gamitin ang trick na ito sa akin. Ay, let me go. Malapit na siyang mawala ng malay at mamatay. Itinulak siya ni Zephyr paatras, at tumilapon siya palayo sa kanya at malakas na bumagsak sa paanan ng kama, humihingal. Mr. Gosling, nagpaplano ka bang magpanggap na walang nangyari pagkatapos matulog sa akin? Humalaklak siya na may bahid ng lamig sa kanyang mga mata. Sigurado ka ba dyan? Natarante siya at napayuko dahil sa guilt. Huminto si Zephyr sa harapan niya at nagtaas baba. In order to get your hands on the roll, you're really going all out. Kung hindi ako nagkakamali, dapat ay dumating ka ng handa. Nag-ayos ka ba ng ilang reporter na lumabas sa ibaba, o kumuha ka ba ng ilang mga larawan? Namanhid agad ang anit ni Zoe habang hindi makapaniwalang nakatingin sa kanya. Paano niya nalaman na inayos ko ang mga reporter na maghintay sa ibaba at kinunan ko pa siya ng litrato para ay blackmail siya kung hindi mangyayari ang mga bagay-bagay? Tinulak siya ni Zoe palayo at nakangiting tumayo. Kahit alam mo ang plano ko, ano? Masyado kang nagmamalasakit kay Daisy, hindi ba?
Kung i-expose ko ang bagay sa inyo ni Daisy, mapapaiskandalo din si Daisy sa iyo, hindi ba? Kung talagang nagmamalasakit siya kay Daisy, tumanggi akong maniwala na wala siyang pakialam. Nanatiling walang ekspresyon si Zephyr. Ikaw ang bahala, wala akong pakialam. Natigilan si Zoe. Ano? Biglang tinuro ni Zephyr ang camera sa likod ng bookshelf. Mayroon din akong ebidensya, kaya Miss Markle, gusto mo bang tingnan ang footage ng surveillance? Umindayog ang mga yabag ni Zoe, at natarante siya. Lumapit si Zephyr sa kanya. Akala mo ay matagumpay mong nagawang i-blackmail ako para magtrabaho para sa iyo, ngunit ang hindi mo alam ay nagawa kong baguhin ang takbo. Kabanata 2420. Nanginginig ang mga balikat ni Zoe. Dam, naging pabaya ako. O ang lalaking ito ba ay napakasindek? Nilagay ni Zephyr ang kamay niya sa balikat niya. Gusto mo bang maging lead actress sa pelikula ko? Ay, hindi makapagsalita si Zoe sa sandaling ito. Gayunpaman, napangiti si Zephyr at hinaplos ang kanyang mukha. Papel lang, so why bother risking everything that you have? Kaya kung ibigay sa iyo ang role. Napatulala si Zoe. Talaga, pumikit siya at ngumisi habang ang mga daliri niya ay nakapatong sa leeg na natatakpan ng mga marka ng daliri. Siyempre, basta makinig ka sa mga utos ko at gawin mo ang sinasabi ko. Talagang inisip ni Zoe na handang suportahan siya ni Zephyr, at siya ay tuwang-tuwa sa kaibuturan. Ngunit paano niya malalaman na siya ay ganap na mapahamak sa hinaharap? Pagkalipas ng ilang araw, inanunsyo ng studio ni Zephyr ang paghahanda ng pelikula, at ang nangungunang aktres ay si Zoe. Sa announcement na ito, mas maraming netizens ang nagsimulang magsalita tungkol sa relasyon ni Zoe kay Zephyr. Tutal, noong gabi ng palabas, ang lalaking dumalo sa event kasama si Zoe ay si Zephyr. Kasabay nito, lumabas ang isang anunsyo tungkol sa serye sa TV na pinagbibidahan ni Daisy, na nagsasabing ito ay naka-schedule na mag-live sa susunod na taon. Inaabangan ng mga netizen ang bagong drama ni Daisy, at minsang dinaig ng kasikatan ang mga balita tungkol kay Zoe na gumaganap bilang lead actress. Inakala ng mga netizens na kompetisyon ang dalawa, pero sa totoo lang, nagkataon lang na parehong araw ang pagkakapost ng mga anunsyo. Nang makita ang hinala ng mga netizens, halatang masama ang loob ni Knowles. Ang internet ay nagmumukhang ang kanyang asawa at ang babaeng iyon ay lihim na nakikipagkompetensya sa isa't isa tungkol sa bastard na iyon. Direkta niyang hinarang ang public relations account ng media na naglabas ng mga anunsyo. Si Daisy, na pumasok sa pag-aaral na may dalang pinggan ng prutas, ay hindi napigil ang tumawa ng malakas nang makita ang kanyang ginagawa. Isinara ni Knowles ang takip ng kanyang laptop at tumingin sa kanya. Anong tinatawa-tawa mo? Inilapag niya ang mga prutas at umupo sa hita nito. Napakabata mo, bakit mo iisipin ang balitang ito? Marahan na huminga si Knowles. Hindi ko gusto ito. Hinalikan siya nito sa pisngi. Hubby, magpakabait ka. Nakabalik na sina Waylon at Cameron, kaya hiniling kami ni tatay na bumalik sa mansyon. Kasabay nito, sa Goldman Mansion. Nakaupo sa sopa sina Nicholas at Titus at nag-aaway sa telepono para panoorin ang video ng piging at seremonya ng kasal ni Cameron na naganap sa East Islands. Nang makitang handang gumastos si Sonny sa seremonya, hindi plano ni Titus na malampasan siya ng kanyang in-law. Kahit anong mangyari, kailangan nating magsagawa ng piging pagdating din ng panahon. Hindi dapat ikahiya ng mga Goldman ang aming panganay na manugang. Umiling si Nicholas at walang magawang tumawa. Lahat sila ay mga anak ng aming pamilya. Bakit natin sila inilalagay sa isang kompetisyon? Hindi uobra yan. Dapat itong Randy. Hindi namin maaaring hayaang isipin ng iba na kaming mga Goldman ay tinatrato ng masama ang anak ng mga Southern. Natigilan si Nicholas. Lumingon si Cameron kay Waylon at mahinang sinabi, gustong-gusto ng lolo mo sa tuhod na ikumpara ang mga Goldman sa iba, ha? Napangiti si Waylon. Siya ay napakasensitibo pagdating sa reputasyon ng Goldmans. Alam niya na ang kanyang lolo sa tuhod ay isang tao na naglagay ng malaking diin sa karangalan at reputasyon mula noong siya ay bata pa. Ito ay hindi na ang pamilya ay hindi dapat na natatabunan ng iba pang mga pamilya sa Baseburg. Sadyang hindi dapat mawala sa Goldmans ang pangunahing kadakilaan at katayuan na dapat nilang taglayin at ipakita. May naisip, si Titus at agad na tumingin kay Waylon. Buntis na pala ang ate mo. Bakit wala kang ginagawa dyan? Nagulat si Cameron. Buntis na ba si Daisy? Pinagtatawanan mo ba ako? Gaano na ba katagal mula nang bumalik tayo sa East Islands? May anak na siya sa sinapupunan niya.
Dinampot ni Titus ang tasa at sinabi kay Wayland, kayo na lang ang natitira ngayon. Ngayon na ang pinakamagandang oras para manganak kayong tatlo. At least nandito pa rin ang lolo mo para tulungan kang alagaan ang mga bata. Isipin mo ang oras na ipinanganak kayong tatlo ng nanay mo. Napakahirap para sa kanya, hindi ba? Kinuha ni Nicholas ang isang kutsilyo, binalatan ng isang mansanas, at tumawa. Oh, so alam mo talaga kung gaano kahirap para sa iyong apong babae na mag-alaga ng tatlong anak ng sabay-sabay.